Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo, kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Gulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Para sa anak ko, sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo. Sana hindi rin gawin ng anak, magiging anak mo yung ginawa mo sa akin. Isang malaking eye-opener sa atin, mga OFW, ang nangyayari sa isa nating kababayan na nag-for good sa Pilipinas, na nagba-viral ngayon sa TikTok. Lingid sa ating kaalaman na posibleng mangyari din sa atin pag tayo iuwi na wala tayong pera. Kaya sabi niya, at alam nating lahat na kailangan nating mag-ipon habang kaya pa nating magtrabaho dito sa abroad. Pero paano nga ba mag-ipon? Yung salitang pag-ipon ay isang napakahirap gawin, lalo na kung ikaw ay isang breadwinner sa isang pamilya. Paano nga ba natin gawin ang pag-iipon para sa ating sarili kung nagpunta tayo dito para sa ating pamilya para masuportahan sila? Isang malaking katanungan.